Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Itong video po na ipanonood ko po sa inyo at sa caption na nababasa po ninyo, talagang marami na naman po magre-react sa akin. Marami na naman po magko-komento na talagang umaayon po talaga kay Mr. Destiny yung mga sinasabi ko. Ibig sabihin lang po ito, patunay lang po na talagang ginagamit po nila ng management ang nanay po ni Catherine. Real talk to mga kaaldab, kasi kung titignan nyo at susuriin sa mga sasabihin ko at sa mga ipapaliwanag ko, hindi po ako namimilit ha. Ang sa akin lang po, sinasabi ko lang po kung ano po yung nararamdaman ng mga taong nasa paligid nga po na mga kat din. Ibig kong sabihin yung mga nag-aabang para mabasag po sila. Alam ko marami mambabas sa akin, pero tignan nyo po munang mabuti o pakinggan nyo po muna akong mabuti bago po kayo mag-react, bago po kayo mag-komento. Ito po yung video na sinasabi kong trending at talagang pinag-uusapan. Biruin nyo nga naman po, sino naman po kasi ang hindi magiging trending? Natutulog yung anak mo, tapos ginising siya dahil excited nga po siya maipakita kung gaano nga po ba kalaki ang naibentang ticket nung araw din na yan. Real talk mga kaaldab, kumbaga ginising niya pa po talaga si Catherine at ipinakita pa. Hindi po ba pansin nyo na hindi po siya nakapantulog? Pansin nyo na kumbaga dapat di po ba nakapanjama, pero may kanya-kanya tayong opinyon na mga kaaldab. Baka masiyang si Catherine sa ganyan. Bakit talagang fresh na fresh yung mami ni Catherine? Di po ba? Alam nyo na sa mga nakakagets ng sasabihin ko, alam nyo na, di po ba? Ito lang yung simpleng tanong. Sa dami po ng pelikula ng ginawa ni Catherine, bakit dito lang po pumukus yung nanay ni Catherine? Bakit dito lang po sila natuwa? Hindi po ba yung huling pelikula niya na talagang umabot ng 100 million? Nauna to mga kaaldab sa 5 breakups and a romance. Yung Don't Cry po ba ata yun? Well, correct me if I'm wrong ha. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako fans ni Catherine, kaya hindi ko po talaga alam yung title na yon. Pero nag-trending yon kasi umabot nga po ng 100k wala pang isang linggo. Pero never po yung ginawa ng mami niya. At yung House of Us, nakita nyo po ba? Hindi, sinasabi ko lang po ito, kinaklaro ko lang po sa inyo kung gaano nga po ba talaga plastic yung mga bagay na ganito. Halata naman pong scripted, halata naman po na kailangan gawin ito ng management o inutusan to ng ABS-CBN. Ang tanong, Mr. Destiny, bakit naman gagawin nila yan? Kumbaga, nagsisimula na yung pelikula. Yun nga po yung pinupunto natin. Ang ibig sabihin dito po sa ginagawa nilang, kaya ko nasabing scripted to, para panoorin ng lahat. Para yung makakapanood ng video na to, masasabing siguro maganda nga. Siguro, kumbaga, talagang napakaganda ng pelikula kasi ganito yung naging reaksyon ng mami ni Catherine. Siguro ganito ganyan, panonoorin ko na. Yung makakahatak ka ng bagong, alam nyo na mga kaaldab, na bagong manonood, ibig sabihin para lalong mag-hype, talagang pag-usapan at pagpiestahan bukod po sa pagpunta ni na Alden Richards at ni Catherine sa mga mall. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang clear ha, kasi sabi ko nga po sa inyo kahit hindi na muna siguro gawin to, talagang tatabo sa takila. Biruin nyo ilang buwan naman po ito itong laman ng pahayagan. Lahat ata ng article alam na alam to. Tapos ito pa po yung pinapatrending nila, pinapakita pa po sa akin, etc. etc. na ganito ganyan. Tapos ngayon binasag ko sila.
galit na naman po sila kay Mr. Destiny. Sasabihin na naman nila, yan si Mr. Destiny on channel to ni Mr. Destiny talagang walang kakwenta-kwenta. Puro lang fake news. Di po ba yung mga sinasabi ko mapapaisip po kayo? Nasa dami po talaga ng pelikula ng ginawa ni Catherine. Kakaiba po itong Hello Love Again. Oh, ito kasi yung pinakamalaking pondo na ibig kong sabihin pinakamalaking budget na talagang bilyon ang nagastos po nila. Biruin mo nga naman sa Canada lang. Sa Canada shooting ng isang buwan, hindi po ba ang laki ng expensive na nagastos? Bukod pa po sa Hong Kong, nina Arden Richards, nila Jeffrey, nila Jorus, di po ba? Hong Kong, tapos Canada, halos isang buwan, di po ba? Yung budget diyan talagang masasabi mong milyon. Real talk mga kaaldab, yung pagbayad mo sa mga location, yung pagkuha mo ng mga tao doon, po ba yung pagkain, yung hotel, di po ba? Yung gastos mo doon, equivalent sa 54, di po ba? Yung ibig kong sabihin mga kaaldab, kung gagastos ka ng 1,000,000 dito sa Pilipinas, kung magagamit mo ron ay talagang napakalaki, di po ba? Halos lahat gastos ng ABS-CBN at ng GMA Network. O dito pa lang mararamdaman yun kung gaano nga po ba talaga kalaki ng nagastos. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga sinasabit pahayag ko, ngayon alam nyo na yung katotohanan na talagang kumbaga bakit to ginawa, di po ba? Yun ang napakasimpleng tanong. Anong rason, anong motibo ng nanay ni Catherine? Natuwa po ba siya? Bakit hindi ba ganito kalaki ang kinita ng bagong pelikula ni Catherine na kailangan niya pang gisingin, kailangan niya pang ipagmalaki sa anak niya? Normal na lang kay Catherine yan Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Normal na lang po kay Catherine na alam ko naman magkakaganyan, di mo na ipapakita. At alam din ng mami ni Katrina, kikita rin niya kasi alam niyo po ba yung Hello Love Goodbye? Hindi po ba napakalaki rin ang kinita daw niyan? Pinalo nga daw po yung iyam niyan Sa loob lang ng isang araw, napakaraming nanood. Hindi naman po sa loob lang ng, ang ibig kong sabihin, walang pinagkaiba. Sa una, pandemic pa yung, wala pang pandemic pa ng mga panahon na yon. Ngayon, medyo nabawasan na gaano yung nanonood dahil nga po sa mga aberyang nangyari, yung mga producer, di po ba? Pero kita-kita nyo naman po dito na talagang ang laki ng pagbabago. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi po ako namimilit sa mga taong dumadaan at sa mga taong bumibisita sa channel ni Mr. Destiny. Kayo na po makapagsasabi kung sa palagay po ninyo mali yung mga pahayag ko. Alam ko naman po mga kaaldab na marami pa rin po nagmamahal kina Alden at kay May. Di po ba? Kaya hayaan lang po muna natin. Although nasa mall tour ngayon si Catherine at si Alden. Pero okay lang po yan. Isipin nyo, pag natapos na po yung promotion na yan, ano na mangyayari? Hindi pa umamin si Alden. Wala siyang binanggit na talagang ibig kong sabihin magkakaroon ng pag-asa yung mga Katden, hindi po bawala. Kaya nga sabi sa inyo, relax lang po kayo, maging matatag, maging kampante. Dahil patuloy pong magiging matatag si Mr. Destiny kahit po ibato nila ng masasakit at maanghang, relax lang po ako at kampante. Sabi ko nga po sa mga mamis po na walang sawang sumusuporta kay Mr. Destiny, mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. Especially po sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated ka sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo
kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.